You worked with Paolo sa Linlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's a new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Linlang, sobrang serious na, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paolo Avellino. Yeah! Kasi very dedicated siya, so mahihiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba, wala, paano ito isa ng atake ko? So, iniba ko na lang din yung serious tayo ng content. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust Paolo, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo, lumibel tayo sa isang Paolo Avellino. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na nga eh. Parang any moment sasabog na siya. Okay, for Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kong katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Parang Nag-a-adjust kasi ako eh. nag-adjust yung acting Bigyan ko niya. na ibang flavor. Yung ulam niya, may gulay na. So, yan. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao, ha? I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects, let's say, to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Di ba? Dahil... Is there something special why it's always Kim? Maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. Yan siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yan eh. Madali siyang katrabahoan. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. Ayan. So, medyo exciting siyang... Na-excite rin akong gawin. Thank you, Pao. Okay, next from What's Up PH for Kim Chiu. Recently, may nag-trending na article about Miss Wilma giving a hint na you're in a relationship. Parang report ko to sa TV pa to. With Paolo. Nakita ko to. Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ito si Miss Wilma. Be, maling show yun. Yung sinabi mong yun. Mali ba yun? Oo, maling show yun, Be. Pero okay lang. Anong masasabi mo rito? Maling show ba yun? Yes, ba yun? Be. Pero love Collab kita. na kasi ngayon eh, collab. Oo, yeah. Mali. Siyempre kay MJ tayo. Ayan! MJ for life. O, ano mo na masasabi mo doon na binuking ni Wilma, nag-hint? Buti pa siya alam niya. Wilma doesn't give hints. Oh, ano kayo? Kayo ang gulo-gulo nyo. Tapos, Explain mo, explain. Diba? Okay, anong headline? Wilma doesn't give hints. O, bakit mo kino-question na yun? Wala kang hint. Sabi nga sa'yo, ito naman madamot, ayaw magbigay ng hint. Okay. Nung tinanong ako kung sila ba, sabi ko, kasi lagi sila sa tent eh. O, masama ba yun? Tapos, sila ba? Parang. Tapos, yun yun. O, tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hint. So, hindi yun totoo. Wilma doesn't said. Doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya?
push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako, si Lovely ang Si gusto Lovely mo ni pala. GC. Ikwento mo yung GC mo. Kasi sabi po namin dun sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update si Kim sa akin. Ano sasabihin mo? Kami na! Kanan! Pero wala pa kasing GC. Wala pang GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright. Nag-alright na lang ako, no? Okay, next question. Huwag ka na magalit, MJ. Mali No, pa rin binabasa ko sinabi kasi mong tagline. ang ganda na itong next question. Ang ganda, mula kay Chad ng Manila Feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at ano naging effect nito sa inyo? Kahit sino sa cast, meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Nag-ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life and my children's beautiful. So minsan, pag feeling mo gino-ghosting ka, nasasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as in. And then I found my last love. O, di better. Buti na lang, ginosting nila ako. Kung hindi ko makikilala si Bebe Love ko. Kaya okay lang yan, girl! Eto na ang nonchalant about it! Hindi naman sila nag-ghost. Nagpaalam naman sila. Sabi niya lang, Kim, alis na kami. Buti nga sa'yo, nagpaalam eh, sa akin, di-end. Ay, di ba? Oo. Nagpaalam naman siya. Pero ano sabi mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? To you. Anybody else from the cast naka-experience nun? Ghosting? Wala? Ang gagaling nyo. Ang gagaling Ikaw. naman, ang pa-perfect ng mga Ikaw, relationship. wala ka bang, ano, naging host? Wala na, wala na, Chad. Dalawa lang. Direk, Chad! Nagpaalam din daw siya. Paalam din. Mas maganda kasi nagpapaalam. Ito nag-ghosting ko sa set eh. Nawawala na lang bigla si Karina sa sa set. Bumabalik naman. Babalik na, Sana babalik na. papaalam. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao. If there's something na kaya nyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something na yon at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto ko mag-disappear bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yun para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin parang gano'n rin in general. Siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga tao. May pares tayo sa mood. Mga paghihirap nila. Ayan, sana kung pwede lang mawala at pwedeng tanggalin. But ika nga sabi ni Kim, kailangan nating pagdaanan yan because Yes, because it's part of pain. being human. Yes, tsaka growth. Correct. Wait, maganda yung question, can you scroll it down? Ay, yung kanina nalampasan. Maganda yung tanong na yun eh. Parang what will make you disappear? Aside from love, what will make you disappear? What else can make you disappear? Okay, go, Lovely. Gusto ko yung sagot mo. Sa utang, di ba? Pag may utang ka, parang ayoko na. Disappear na lang ako. Disappear na lang ako. Yun, so aside sa love, sa utang, ganun. Di ba? Ano ba? What else? Karina, Wilma, what else can make you disappear? Siguro kapag napagod na, Ay. ganyan. Sometimes you wanna be alone para may me time ka naman muna. Oo. Mula kay Joe M. Madrazo ng Deval Digital Creators. For Kim, what were your go-to self-care habits during the filming to balance the stress? Wow. Pa naman din yung tanong. Grabe naman, stress ba siya? Hindi Advice. Ako nag-workout naman ako tuwing umaga talaga. You guys work out together, right? Hindi naman lagi. Hindi naman lagi. May kakataon lang. Ay! Pero tandem ng shoes, tandem ng... Saan tandem ng shoes? Pareho ng Hindi bike. naman. Diba? Hindi naman. Pero nag-workout ako para makakapag-distress. Tama. Saka,
endorphins na rin yun. Correct. Parang saka sa brain di ba? Parang mas functioning. Pao, ikaw, how do you, balance stress or fight stress? It's the same thing. Parang workout rin. Parang the first thing I do in the morning is workout. Tsaka lagi kong sinestress na lately ko lang natutunan. Okay palang balansehin yung work tsaka yung pahinga. Ayan. Kailangan hinahanapan talaga ng tamang balance para makaiwas sa stress. Agree. What advice would you give, Pao, to people going through heartbreak? Siguro yung advice ko sa mga may pinagdadaanan ngayon is it's not the end of the world. Parang minsan iniisip natin katapusan na ng lahat, pero habang pinagpapatuloy natin yung buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas nakakahanap tayo ng mga mas mabubuting at mas magagandang mga bagay na dumarating sa buhay natin. So it's not the end of the world. And there's always something to look forward to. Saka just go through it, no? Parang kung heartbreak, sige, sulking sadness, di ba? Tapos after nun, laban lang. Ika nga ni Wilma. Ito maganda, from John Buenon of kumagkao.com for Kim. Kim, you and Pao are very experienced now when it comes to love. What do you think is the reason why people should not give up on it and still have a relationship? Grabe naman yung sobrang experience na parang ilan na ma-jowa ako, dalawa lang sila. Uy, walang comparison. Pero, ano nga ba yung tanong? What do you think is the reason why people should not give up on love? That's right. Kasi, di ba, love naman ay isang bagay na nararamdaman natin na hindi siya nabibili, tsaka hindi siya nabibigay. Di ba, kahit sobrang trabaho mo, sobrang mabait kang tao, hindi naman siya kusang binibigay, ine-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin, na kapag nagmahal tayo, masaya tayo, kapag nagmahal tayo, malungkot tayo, ang daming nabibigay sa atin na emotions that makes us human. So, Lord, paano masagutin to? Hindi lang dapat sukuan yung love. Huwag mag-close ng any doors. Dahil kung hindi man siya dumating ngayon, malay nyo bukas or malay nyo katabi nyo lang. Hindi natin alam ang daming sinasabi ng love sa atin na pinapa-experience sa atin and sinasabuhay din natin. No, like you. Nakita namin sa'yo. I mean, we all saw you go through heartbreak pero you didn't give up. Hindi naman dapat talaga sukuan ng love kasi kaya nga siya ginawa para experience, hindi para i-block. Okay. I have a question, Pao and Kim. Did you expect that you guys will be this close? Di ko nga alam, mga katrabaho ko to sa 18 years ko sa industry. Di ba parang kailan ba tayo pang 16th year na pagiging artista? Kasi sabay na yung simula, di ba? Mas matanda ka lang sa akin. High school ako, pinapanood na kita sa... Uy, hindi oh. Napanood kita sa Starstruck. Sumasayaw ka pa. So, pinapanood mo na ako ng mga panahon. Yeah! Actually, bumoto ako. Nawala ako. Nawala din ako. Mag-disappear na tayo. Sorry, what was the question again? Did you expect that you guys will be this close? Ako... Pero would you confirm first that you guys are close now? I would say yes after Okay. 3 projects. Okay. But I never did. I never expected me to... Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho ko si Kim. But you manifested it. I wanted to work with her. Pero, ayun, never ko talagang in-expect. Kasi parang, after a while, parang naging iba na rin yung tahak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na kay Kim pala ang bagsak ko. You haven't answered it. I'm speechless. Did you expect it to be this close kayong dalawa? Hindi talaga. Kasi hindi ko alam pa paano ko siya kakausapin eh. Saka alam mo, Kim, kaya ako tanong Parang yun. layo talaga eh. Nagpa-backtrack sa mind ko yung
dynamics nyo, body language nyo nung linlang? Grabe naman. Tapos, hindi, kasi nga nai-interview ko kayo eh. So nakikita ko yung parang dati, parang medyo ilang pa. Pero ngayon, hampasan, hawakan. Yes. Yes. Diba? Nag-workout together. Grabe naman. Adjust baon. Adjust acting. So, Paano ko sasagutin yun? hindi ko alam, be. Hindi, pero kasi Lusutan mo yan. Uy, grabe. Tatlong projects naman ang kasi pinagsamahan namin. Tapos na-experience na rin namin ng iba't ibang klase ng intensity ng pag-arte. Minsan, di ba, direct, minsan pag umaarte ka, minsan kailangan mo talagang kilalanin yung tao. Yung parang, tapos marami na rin naman kaming, you know, pinugis. Pero parang, nagiging close talaga kayo pag nagkakasama talaga kayo sa project. Sana nakakatuwa lang, Kim, nag-work yung manifestation ni Pao. Naka-work ka niya. Ano feeling? Ano feeling? Pero masaya. Hindi ko talaga maisip na makakasundo ko ang isang Paolo Avellino na hindi nagsasalita. Nakatayo lang siya, actually, na titignan ka lang niya. Oh, galing. Thank you for answering that. Next question is from Robert Requentina ng Manila Bulletin.